Kamakailan lamang nga po umingay na naman ang balita sa social media na isa ang Minnesota sa mga teams na interesadong kunin si Kevin Durant sa isang trade simula ng tanggihan ng Spurs ang ginawang proposal sa kanila ng Phoenix Suns. May ilang mga insider ang nagsabi na ang Wolves ang may pinakamalaking chance ang makuha si KD since handa itong isakripisyo ang ilan sa mga key player. Ngunit base sa analyst na si Sham Charania ng ESPN, wala rin naman balak o interes si Kevin Durant na maglaro para sa Minnesota. Though hindi nito ibinulgar kung ano ang rason ng pagtanggi, sinabi rin naman nito na kung siya ang magdedesisyon, mas gusto niyang maglaro sa San Antonio Spurs para makasama ang paboritong player na si Victor Wembanyama at De'Aaron Fox. Pero kung ang mga fans ang tatanungin, tinanggihan nga daw ni Durant ang Wolves dahil kung gagawin niya ito, mas lalo lamang siyang babatikusin bilang isang player na lumilipat sa isang team na hindi niya kayang talunin kagaya ng ginawa niya noon sa Golden State Warriors. Samantala, para nga sa inyong kaalaman, sa unang linggo na ng July magbubukas ang free agency. Ibig sabihin, meron pang natitirang 2 linggo para pag-isipan ng Los Angeles Lakers kung ano ang kanilang gagawin. Pero kahit man hindi pa nagsisimula ang off-season, may ilang mga players na nga dito ang nakapagdesisyon. Nauna na nga dito ay ang kanilang sentro na si Jackson Hayes na umalis na sa lineup at hindi na muling kukuha pa ng kontrata sa Lakers ngayong off-season. Tapos na rin naman ang kontrata nito dahil sa kanyang naging desisyon syempre na maging available siya sa free agency. Ibig sabihin, pwede nga siyang lumipat at pumirma ng kontrata sa ibang kupunan. Ayaw na rin naman itong manatili sa Lakers since hindi nito nagugustuhan ang trato sa kanya ni Coach JJ Redick at ng buong coaching staff matapos bigla siyang bangkuin. Naniniwala siya, wala talaga sa kanyang tiwala ang Lakers dahil mas priority nilang gumamit ng small ball lineup kesa paglaruin siya sa mga susunod na laban. Sa kabilang banda, bagamat nagkaroon ng hindi magandang simula ang Indiana Pacers sa Game 5 matapos ang malamyang performance ni Tyrese Haliburton, sinubukan pa rin naman sana ng team na kapag comeback sa umpisa ng 4th quarter matapos maibaba sa 2 points ang kalamangan ng Thunder at nagawa nila yan sa pag-step up ni TJ McConnell na literal nagbuhat sa Pacers para makahabol matapos siyang magkaroon dito ng mainit na shooting. Syempre, ngunit sa huli na sayang lamang ang kanyang effort matapos silang matalo 120-109 nang bigla siyang lumamya ng husto sa depensa at bangkuin. Question rin naman dito ang desisyon ni Coach Carl Lyle sa pagbabangko kay TJ McConnell sa 4th quarter. Kahit nga maganda ang performance nito, bigla lang nga siyang hindi pinaglaro sa last quarter at mas piniling gamitin si Tyrese Haliburton at Andrew Nembhard na puro turnover ang ginagawa. Kaya dahil sa maling desisyon, nababa sila sa 3-2. At kasabay ng pagkatalo, biglang nagkagulo ang mga fans sa social media kung saan binatikos at sinisi dito si Tyrese Haliburton.